Mga kadabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon? Sa ano man ang ating mga ginagawa, una, higit sa lahat, ating ganin. Una, higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating ganin ang presensya ng Diyos. Sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nag-ahari. Iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, ang salaysay natin ito sa ngayon ay totoong nangyayari. Ito ay pito sa atin ang isang naging kaibigan natin tayo. Ayon sa naturang salaysay, may isang pamilya na talagang mayaman. Isang matagumpay na negosyante ang mga magulang at dalawa ang kanilang mga anak. Isang babae at isang panganay na babae. Ang babae ay isang nurse na noon ay nagtatrabaho sa ibalang dagat. Kumita ng katamali sa Canada. Isang araw, lumabas sa mga pangaligan at lumabas na ang binata, yung anak na lalaki, ay isa ng nagganap na doktor, isa ng manggagamot, pumasa sa board exam. Kaya sa umaga, nagkaroon ng pag-uusap ang pamilya kasama yung nasa Canada at yung bagong manggagamot. At ang sabi ng ama ng bukod ng malaki na, anak, mayroon tayong mga lupa, mayroon tayong maali-alihan na maaaring maglagay ka doon ng isang klinika o isang maliit na hospital at isang butika. Kita ka sapagkat ikaw lamang ang doktor dito sa ating tinitirahan, sa lugar natin ito. Kita ka na malaki, yaman ka. O kaya, pili ka magkakalulubha sa Amerika at babalik ka dito na isang espesyalista. Yan ang sabi ng ama. Ganon din ang ina. Nakiking yung kapatid na babae. Ngunit nabigla ang tatlo nang sa Biblia ay nasa sagot ng manggagamot ng bagong pasanggot ko. Ayon sa kanya, sa buong buhay niya, mula nang sa ibata, sa pagsimula ng kanyang pag-aaral, hanggang sa siya ay nagtapos. Hindi niya sinuwal ang utos ng kanyang mga magulang. Ang kagustuhan ng kanyang mga magulang, kumuha siya ng medisina. At ngayon nga, isa na sa doktor. Ngunit, kasimula ng kanyang pagkabata, nakatanim na sa kanyang puso na siya ay magpapalo. Kaya sabi niya sa kanyang ama, hinihintay na lamang niya ang tawag upang siya ay papasok sa seminaryo. Nagkaroon ng pagtatalo, pag-aayaw sa paligid ng mga magulang at kapanin ng kapatid ng babae. Ngunit, nagpapaliwanag ang manggagamot na sa buong buhay niya wala siyang iniisip kundi ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod ng tapat ng buong puso at ang nagpagmamahal sa kanyang kapwa. Sa malaling salita, nais niyang maging alagad ng Diyos. Ang sabi ng bagong doktor, hangos sa isang sinabi ng Panginoon na hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ang Diyos o ang kabutihan at ang demonyo o ang kasamaan. Alam natin kung ano ang kasamaan. Alam na natin kung ano ang kasalanan. At higit na patimbang sa kanyang puso ang paglilingkuran ng Diyos o ang kabutihan. Kaya nais niyang magiging pari.
Sa madaling salita, na napapayag ng anak ang kanyang mga magulang napapasok sa seminaryo. At ganun na lamang ang kanyang kapatid sapagkat mag-misyonero ang kanilang anak. Mission, hindi parochial priest, religious. Itatapon sa malayong lugar upang maging alagad ng Diyos. Ayaw na ayaw sana ng mga magulang. Ngunit wala silang magagawa sapagkat buo na sa kalooban ng bagong doktor ang magiging pari. Pumasok ang anak sa seminaryo at makalipas ang 5 taon dahil isa namang manggagamot na matapos na magiging pari ang anak. Dumating ang kanyang ordinasyon hanggang sa dumating ang araw na siya ay nagpapaalam upang siya ay maglingkod sa ibang bansa, sa mga liblib na lugar, sa mga lugar saan kailangan ang kanyang tulong. At nagpasalamat siya na pati sa pisikal na pagpapagaling, mapagaling ko rin niya ang kanyang kapwa. Isa sa pari, isa sa ito. Magandang kombinasyon. Kaya, pinadala sa inyo sila. Mga kagabay, sa ngayon, wala tayong marinig ng mga reklamo ng ating mga kasalian, mga obispo, mga lingkod ng simbahan, kung hindi kakaunti na lamang at halos patay na ang lokasyon. Tingnan ninyo, sa isang diocese, sa isang parokiyang malapit, mahigit 30 taon muna ang nakaraan bago nagkaroon ng isa na namang pari sa lugar na yun. 32 years, walang nagiging pari. Matapos ma-ordin ng pari, yung huling pari inordinan natin. At dito makita natin sa salaysay mo ito ang kahalagahan ng bukasyon. Kaya tayo, wala man tayong anak na pari, inhikayat natin ang mga magulang na sana palaguin nila ang bukasyon sa pagkapari ng kanilang mga anak. Huwag nilang hadlangan. Sapagkat marami ang mga magulang na ayaw na magpapari ang kanilang mga anak. Lalo na yung mga mayayamang mga magulang, karamihan ayaw na magpapari ang kanilang mga anak. Minsan, kung sino pa yung mahirap, na walang pagtutus sa pag-aaral ng mga pagiging pari, ang nagnanais na magkaroon ng anak na pari. Palaguin ninyo mga magulang ang bukasyon ng pagpapari ng inyong mga anak. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon